Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan.
Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi, Pilipinas! It's Monday, January 5, 2026. O, diba? Para ngayon lang medyo balik na sa normal at back to work na talaga tayo. Pero syempre, hindi lang back to work, kundi tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan dito sa ating programang Showbiz Talk Ganern. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay. Dire-diretso na po natin. Marami tayong pag-uusapan yung literaratsyada na natin habang wala pa si Tita Morley na deadma sa ngayon. Tito Louie Alejandro mula sa Arizona, USA. Tito Louie. Yes. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your USA DZRH correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabati ng magandang umaga, good afternoon, ano yung bagabigat yung amin na sangapada. Buenas noches a todos. Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin. Delta UI. Worldwide! At talagang worldwide. Worldwide talaga. At alam mo, Tito Louie, padami ng yung mga listeners natin sa karamihan sa Amerika. Nakakaloka. Sa totoo lang. Diba? Sa totoo lang, Doy. Oo. From Alaska. Yes. Alaska, Washington, Yes. Texas. Yes.
Pennsylvania, New York, Correct. New Jersey. Oo. Ano ba yan? At hindi lang dyan Marami na rin Arizona. Arizona. At ito nga, pinapakinggan natin. Correct. Tito Louie sa Monday. Huwag kang mawawala dahil guest natin itong mga kababayan mo dyan sa Arizona. Din sa kanilang Next sisimulang, yes, Monday next week. Sa Meron, tiga Arizona, andyan sa... yes, dito sa Pilipinas, Anong si ginagawa Charmel. dyan? Meron silang pinuput up na film festival. May film festival silang puput up. Yes. At kaya nga tinatanong ko sa iyo yung mga ano pala, hindi pala Juan Pay. Juan as in Juan de la Cruz. Juan Pay. Tapos yung Joan. yes, oo. Tsaka palit. Yung palit ngayon ng nilalaunch nila, yung parang, yung sasabi ko sa yung parang crypto wallet. Ganon. Oo, wala ako ng pero hindi ko naintindihan. Alam mo naman ako, hindi ko alam ang mga ganyan. Baka parang remittance. Correct. Oo. Para sa mga OFW, lalo na sa mga OFW na parang hindi na nila kailangan, parang hindi sila mahirapan sa mga ipapadalang datong dito sa Pilipinas. 'Di ba? Idadaan lang diyan sa palit, yung para siyang online transaction lang, palit. Tapos pwede naman idiretso sa GCash mo. Kaya ikaw madali ka na magpadala sa amin sa GCash through palit, Tito Louie. Parang ayoko yung ganyang business. O Tito Louie, ano yung suot mo pala? Mas gusto ko na mag-remit kay Michael De Leon, no? Ay, oo nga. Nagpadala ka ba kay Michael De Leon? Favorite ko siya. At hindi ko kayo favorite ni Tita Morley. Naku, maano ko nga siya, tahimik lang siya. Wala siya sinasabi sa akin, ha? Oo, ha? Tatahimik siya, ha? Oo. Pero, Tito Louie, kasi nga marami nga tayong pag-usap. Kasi nga, katatapos lamang ng... hindi pa pala tapos. So, Wednesday pa po magtatapos ang Metro Manila Film Festival. Sayang lang at wala ka dito kasi wala kang napanood sa mga entries. Pero malapit na yan. Malapit na dyan pupunta sa Amerika. I don't know kung may mga idea ka na kung kailan ng mga international screenings ng pelikulang Call Me Mother. Alam ko may inaayos na dyan Star Cinema ni Vice Ganda. Yung Call Me Mother, yung I'm Perfect. Alam ko, Star Cinema rin nag-aayos dyan. Tapos pati yung Unmarry, maganda yung mga ganyan mga pelikula. Tapos yung Bar Boys, maganda rin. Tapos Manila's Finest. Lalabas dito ang Bar Boys? Yes, panoorin mo dapat yan. Manila's Finest. Tapos syempre yung favorite mo, ang Regal Entertainment na Shake, Rattle, and Roll. Diba? Tapos yung isa pa yung kay Justin Yu. Tapos yung kay Dustin yung I Love You So Bad. Yan, Chuck, magkaano rin dyan. Tapos ang Reconnect. Yan, abangan po natin. Excited na ako sa walong yan. Yes. And as of yesterday, ay sumampa na sa 300 million ang kinita ng pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda. So, congratulations. So medyo malayo-layo yung sumusunod na Shake, Rattle, and Roll, pero okay pa rin naman. Pero suma total, hindi pa niya masasabing naabot yung or nalagpasan or naabot man lang ang kinita ng MMFF last year. Kasi last year yata mga naka 800 plus ang kinita ng 10 pelikulang kalahok. Ngayon kasi 8 na lang, pero inaasahan sana nila na mas malakas, pero parang hindi. Kaya nga usap-usapan ngayon marami ang mga nagre-react. Sabi nila kasi mataas ang presyo ng ticket, tapos mahal daw yung presyo ng ticket, pero ang ilan sa mga sinasabi kasi walang pambata pa rin. For how many years? I think 3 years na wala talagang pambata. So, sana sa susunod na taon ay ito sa darating MMFF sa itong ngayong taong 2026, sana ay meron ng pambata talaga para may crowd talaga ang mga sinihan na mga pamilya, pambata ng pamilya. Kaya yun. So, pwede nang sabihin. Pwede nang sabihin na yung pelikula ni Vice Ganda, naungusan na niya yung meet, greet, buy. Gano'n. Meet, greet, and buy. Oo. Pero, kasi... Naungusan na niya. Oo. Kasi sinasabi nila noong ang highest grossing Filipino film ay ang pelikulang Meet, Greet, and Buy.
yung Meet, Greet and Buy tama. na, na naka 265 million. Yes. That was ito yung taong 2025, yun ang highest grossing film. 25, yes. Pwede nga malagpasan, sabi nga ni Noel Ferrer, 'di ba, ni Sir Noel Ferrer na mula pa rin sa MMFF ang ang highest grossing Filipino film dahil nga It's true. itong Call Me Mother ay umabot na nga sa 300 million. Pero mayroong mga kumukontra kasi sabi nila nag 300 million siya ngayon lang kagahapon 2026 na. Tama nga. Oo, so technically So, kibali meron extra 4 days ka kasi. Oo, so technically, tumama siya sa 2026. So hindi siya sa 2025. So may point din naman. Kaya tingnan na lang natin kung yun pa nga ba talagang pinaka-highest grossing film. Pero at least may mga pelikula naman tayo na malaki naman talaga ang kinikita. Pero well, unfortunately at yun nga, malungkot lang pag-uusapan na karamihan talaga sa mga pelikula natin ay hindi talaga pa kumikita at hindi ganun kalaki yung kinikita niya. So yun. Kaya tingnan natin kung ano magiging resulta nitong MMFF ngayong 2025, itong last 2020 na MMFF, kung talaga bang hahataw pa siya kasi alam ko malakas siya noong Sabado, Linggo eh. So inaasahan na ngayong Monday ay medyo mababa na kasi nga back to work na yung mga tao, iba pumasok na sa school. So hanggang Wednesday na lang ito at hindi naman ma-extend. If ever man ang ma-extend lang dyan, yung mga malalakas talagang pelikula, which is ito nga yung Call Me Mother, tapos yung pwedeng Shake, Rattle and Roll, tapos yung Anne Mary, Barboys, tapos yung pati na siguro sa Imperfect. Yun, baka pwede na yun kasi nga may mga sinihan sila. Paglabas sa Amerika, hahataw na ang mga entries ng Metro Manila Film Fest na yan. Dahil susuportahan yung mga Pilipino worldwide. Mga kababayan natin dyan sa Amerika, di ba? So, at saka sa iba pang bansa, di ba? Sa Europe, sa Middle East. Oo, kasi nga maraming Pinoy talaga. And actually, sa Dubai ay magkakaroon ng Manila International Film Festival. Doon ipalalabas ang 8 pelikulang kalahok para sa mga kababayan natin sa Dubai. Nakaschedule yan January 10 yata, January 10 to 13. Malapit na. Oo, so yun yung ano doon. Kaya lang, parang ilan lamang sa mga entries doon ang dadaluhan ng mga artista kasi nga sa Dubai medyo mahigpit talaga. So hindi pwede doon sina Vice Ganda, sina Sasa Girl, yung mga transwoman. Hindi pwede doon sa Dubai. Kaya sabi nila baka magkakaroon din sa Hong Kong, so baka hatiin, baka yung iba naman ay doon sa Hong Kong. So yun. At yun, nabanggit natin kanina yung mga kaibigan mo dyan sa Arizona na magiging sa atin. Isa na dyan ay si Iman Isturco. Si Iman po ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan last January 2 na nadaluhan nun at nakachikahan ko Happy birthday, Iman! Yes, happy birthday, belated happy birthday kay Iman Isturco. At nakachikahan ko doon si Coco Martin kasi umattend doon si Coco Martin. Yes. So, how nice. Oo. At yun na nga, at saka nakasama ni Coco Martin si Julia Montes, ang kanyang partner na si Julia Montes. At ang napapag-usapan namin doon, isa sa mga tinanong ko sa kanya, ay totoo ba? Kasi may mga napapag-usapan, totoo ba na may balak kayo ni Julia na doon naman ninirahan sa Spain? Kasi parang may biniling property doon si Coco sa Spain at doon kasi maganda sa Spain, di ba? Kaiba talaga doon na sa Spain nga nanirahan, like si Bea Alonso may biniling property sa Madrid, di ba? Tama. Oo, doon na siya ano na siya parang Heart Evangelista. Si Heart Evangelista. At saka mayroon na siyang yung parang residence ba na visa, parang ganon. So, kung makabili ng property ng over $500,000, bibigyan ka ng gold visa. Residency. Gold pass. Visa. Parang Amerika, bibigyan ka ng gold pass sa Amerika if you invest $5 million. $5 million?
$5 Oo, million oo. dollars talaga. Meron kang gold pass. Oo. Diyos Ganun ko. ba yun? Alam mo ng lolo Bibili mo ka ng doon. property Oo. doon. Napaka-materialism. Mukhang pera din to si Trump. Ano? So may bago lang yan, Tito Louie? Yung mga ganong ano? Bago lang. Kung gusto magkaroon ng working visa, 100,000 ang kailangan mong processing fee. Ganun. Oo. Oo, di ba? Mag-apply ka ng visa, Oo. ng professional Working. visa, whatever, 100,000. So pag mag-ano ka, kapag mag-apply ka ng mga, halimbawa, tourist Yung mga visa. IT, mga ganon. Di, kung tourist Hindi, visa. hindi. Okay. Tourist, hindi. Kung working visa. Pero dapat meron ka rin muna talagang pagtatrabahuan. Dapat Yes. Oo. I-ano ng company. Meron ang kukuha I-prove sa'yo. ng company na may trabaho ka. Tapos you have to pay Tama ka. 100,000 for the visa. Ganun yon. Tama. Tama, Dad. Ay, okay din naman yun. At least nakakatulong din sa kanila, sa bansa nila. Pwede naman talaga. Ako Sa economy, yes. Oo, ako naintindihan ko yun. Pero ito na nga, balik tayo kay Coco Martin. So, hindi namin sa kanya, totoo ba yung plano ninyo na maninirahan na sa Spain kung sakali gusto na ninyo kasi nga may mga usap-usapan na may pamilya na mayroon na silang mga anak. Sabi daw 3 na raw yung anak, daw wala naman pa sila talagang ino-open tungkol doon. Pero heto po ang mga pahayag ni Coco Martin na mukhang magigets naman natin na mukhang totoo itong mga chismis sa kanila kasi ang hinihingi lang talaga niya ay privacy. Heto pa ang mga pahayag ni Coco Martin. Pakinggan po natin. Tuloy-tuloy po. Kasi may mga sabi nila, till this year na lang daw. Ay, hindi po. Yan, iba pa yan. Yung yung Batang Quiapo yan. Tungkol sa Batang Quiapo, nasabi niya tuloy-tuloy pa yung Batang Quiapo. Ito munang unahin natin itong plano nila na isang video natin po diyan ang ating ipalalabas tech. Yun muna yung tungkol dun sa sinasabi niyang sa tanong ko tungkol nga sa paninirahan nila sa Spain. Ito nga, patry nga natin, pa-play. Alam niyo naman ng mga tao, maraming spekulasyon eh. Pero kami, honestly, kung ano man yung nasa isip nila, ano man lumalabas, nire-respeto na lang namin yun. Pero sa amin kasi yung privacy namin as a partner sa buong family po namin, talagang kinikip na lang po namin yun. Kasi alam naman nyo, ngayon, di ba, ang daming lahat pinakikailaman, di ba? Sabi ko nga kami, kung bakit kami tumagal yung relationship namin, kasi mas pinili namin na maging tahimik at pinoprotektahan ng buong pamilya namin at ang sarili po namin. Iwala yun sa trabaho. Kasi alam niyo naman po kami, habi ko nga ako, sa trabaho ko, kahit i-bash ako ng mga tao, walang problema sa akin dahil part yan ng trabaho ko. Pero ang masakit sa akin kasi, alam niyo naman hindi tayo perfecto, di ba? Ang pamilya natin hindi perfecto. Masakit para sa akin kapag nadadama yung pamilya ko. Kaya sabi ko nga, may mga tao nga, like yung mga kapatid ko, dahil pinapasok ko ngayon sa Batang Quiapo, para mabigyan din ng trabaho. May mga tao na gusto mag-interview, hinihingi ko na lang ng paumanhin. Kasi nga sabi ko nga, ako masasaktan kapag meron silang nagawang pagkukulang o pagkakamali. Or albawa, merong in-interview, hindi mali yung mga nasagot. Kaya ang ina-arbor ko na lang. Dahil sobra ko talagang kumbaga pagdating sa pamilya talagang inihingi ko na lang na sana maunawaan ng mga tao at ina-arbor ko na lang na sa mga pribado naming buhay sana kami na lang po yun. Ayan ang pahayag po ni Coco Martin. Yes. Di ba, Tita Morley? It worked. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Hello, diba? Tito Louie. Papasok lang siya, Tito Louie, kung anong oras siya gustong pumasok, di ba? Dadating din siya kung anong oras siya gustong dumating. Ganun lang po siya. Laki na po talaga ng pinagbago niya, Tito Louie. Pero sana, ako naman, ito yung pangako ko lang for 2026, nahahaba pa po yung pasensya ko po kay Tita Morley. Ako naman po, pangako ko nga po, New Year resolution ko, babati ako ng babate. Yun ang gagawin niya. Babate lang siya ng babate. Tapos, mag-ano lang siya, papasok na siya kung anong oras niya gustong pumasok. Ganun lang siya. Walang ka-pressure sa kanya. Yes, Tito Louie, balik tayo sa'yo. Ano yung sinasabi mo kanina na naintindihan mo yung punto ni Coco Martin na sinasabi nga niya na ang hinihingi lang niya talaga privacy sa pamilya. Ibinigay naman sa kanya ang privacy
dahil gusto naman malaman ng mga tao kung ano nangyayari sa kanyang buhay. Nakatatlo na Personal. pala. So Sabi niya. obviously, Di ba sabi nabigyan tatlo ng na yung privacy anak, Tita na si Morley? Coco. Di ba sabi nga tatlo na yung anak, Tita Morley? Di Nino? ba? Ni Coco. Ay, oo, Oo, tatlo tsaka na. ni tsaka ni Julia. Hindi mo Pero akalain, ano, wala, tatlo na, no, na wala ganun naman ba? silang inaamin dyan. Pero sabi niya kung ano-ano daw mga lumalabas, hinahayaan na lang daw nila. At pagdating daw sa pamilya, mas gusto niya maging pribado na lang talaga. At sana nga daw maintindihan, itibigay na lang dito sa kanya. Pero pagtatanong mo siya tungkol sa trabaho, yun, sasagutin niya. And speaking of trabaho, yun na nga, na sila, napapanood sila last Friday pa sa All TV, na doon na nag-live sila nag-live sila sa ASAP natin to kahapon ng Sunday. Live sila, talagang todo talaga ang mga kapamilya talents, kapamilya artists ng pagpo-promote ng paglipat nila sa All TV. Kung isipin mo, parang nakakaawa din sila, no? Kung saan-saan mo sila itatapon, kung saan-saan sila ilalagay. Pero magaganda naman tingin ko naman, Gorgie, ako parang hindi naman ako naaawa. Medyo nalulungkot lang. Ayun. Kasi hindi yun nga. So parang kasi ang gagaling nila no? Kayun nga, parang naawa lang nga din ako sa Ayun. kanila kasi nga parang yung kung saan-saan sila nilalagay, nagtsatsaga na lang sila kung saan. Pero at least masaya sila dahil nga Channel 2 na raw sila dahil nga sa All TV. At yun na nga nilinaw ni Coco na tuloy-tuloy pa rin ang Batang Quiapo at hindi raw totoong matitegi na ito. Heto, ang pahayag ni Coco Martin tungkol naman ito sa Batang Quiapo. Tuloy-tuloy po. Kasi may mga sabi nila, till this year na lang daw. Ay, hindi po. Ano po wala naman sinabi. Basta sabi lang sa amin po na mas pagandahin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Saka nakakatuwa kasi mas pinapalakas nila yung loob namin ng ABS, yung buong show. Kaya kung mapapansin nyo, mas pahitik ng pahitik yung kwento, mas matindi yung action na inaan po namin. Honestly, nagpapasalamat kami talaga sa Channel 5, syempre sa opportunity na binigay nila sa amin, and then ayun nakakalungkot, di ba, na nangyari yun. Pero ganoon naman mula nung nagsara yung ABS-CBN, nakala namin na wala na, pero nakabangon ulit, alam mo yun, from probinsyano and then nagbatang Quiapo. Kung ano man yung mga pagsubok, naman po, nakakayanan naman dahil tutulungan talaga lahat ng mga artista sa lahat ng buong kumpanya ng ABS-CBN. Sure po yan. Dire-diretso lang po ang Batang Quiapo. Kaya sana po sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay, sana po samahan nyo kami. Saan man kami lumipat, magkita-kita po tayo. Nandiyan na po kami sa All TV 2. All TV 2. Ayan. Ang Alam mo, ganda. habang Very nagsasalita good. si Coco, ay nag-throwback ako Na? ng mga panahong hindi pa sa sikat na pansinin dili siya ng mga reporters. Oo, totoo. Nag-throwback ako na kapag ini-interview siya ng mga reporters, tuwan-tuwa siya, kahit sa sansulok mo hilain. At ngayong sikat na siya, ay mas lalong bumilib ako sa kanya dahil hindi siya tulad ng ibang mga artista na gumugugol ng pera sa mga bisyo. And then at saka nakikisama pa rin siya sa sa press. Ito ang bait-bait niya sa akin Tapos may mga na-request ako sa kanya, huwag ka mag-alala, Kuya Gorgie, sabi niya, ako bahala. May mga ganun-ganun siya. Tapos Gorgie, ang isa pa rin sa nakakatuwa kay Coco, di ba? Kahit, Tito Louie, kahit na tatlo ng anak nila, ni Julia Confirm Montes. yan, Tita Morley? Confirm yan? Confirm. Oo naman. Talaga, nakita mo? Hindi, pero Ilan? Ano sa tatlo, ilan ang babae, lalaki? feeling ko lang ha. Hindi Sa ako si feeling Madam mo lang. Rosa ha. Hindi, para kasi Madam Rosa dyan sa ayos mo Ano ba yan? Extension ba yan? Extension yan. Wow. Bakit napapawaw ka, Tito Louie? Pa-conditioner mo naman yan. Kasi parang feeling ko gusto ko na magkaroon ng extension. Ayan. Extension ng ano? Oo, parang, kasi bagay sa akin yung parang hindi naliligo looks. Pagkatapos, balik tayo kay Coco. Ayun, kasi di ba dati naglabasa yung mga gatas ng bata, dede ng my bata. God, Wala silang sinasabi. Wala Hindi silang sila confirm, wala silang sinasabi. Hanggang sa dumating yung punto na inamin na nila na ang mga tao, okay lang. Wala na.
Wala na excitement. May anak kayo, so? Oo nga. Oo. At saka, katulad yan, si AJ Rabal. Oh. Di ba, AJ inamin, Rabal. 5 na ang anak niya Lima pala. anak niya. Oo. Wala So? na. Tinanggap na ng mga tao kasi, alam mo sa mga tao naman, magpakatotoo ka lang. Oo. Tatanggapin ka naman nila eh. Tanggapin ka Diba? nila. Basta Oo. maging totoo ka lang sa sarili mo, maging totoo ka lang sa mga sinasabi mo, at maging totoo ka lang din sa ganda mo. 'Di ba? Ganun yun eh. Napunta tayo sa ganda talaga. Tita Oo. Orly. Tito Pero sa Louie. totoo lang. Gumanda ka lang naman dahil lang sa ngipin mo, no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Talaga? Pero Tito Louie and Tito Gorgie, Oh. masaya ako para kay Coco. Kasi kahit sabihin pa natin wala silang network before na nawalan sila ng franchise, hindi natinag yung kanyang programa. Natinag, oo, yung hindi kanila. natinag ang kanyang programa na Batang Quiapo, hindi natinag ang probinsyano. So, nang ibig sabihin, still, kapag ikaw ay nagpakumbaba, mananatili ka sa taas. Same with Vice Ganda. Kahit na nung durog ang gawin kay Vice Ganda, nasa taas pa rin siya. Di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga na ang taong binababa ay itinataas ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ayun na nga, At napag-usap. saka yung kapag may talent ka talaga, Oo. you'll stay and people will support you. Pero Tito Louie, hindi lahat ng may stay nagkaroon ng pagkakataong Lahat na may sikat, ha? talent. Oh, lahat, Anong stay? hindi lahat ng may talent nakapag-stay ng matagal sa showbiz. I think kasama pa rin talaga dyan ang luck. PR Ang luck talaga, Oo, swerte. Kung may swerte ka talaga, kahit anong mangyari, swerte ka talaga. Destination. Ito na nga, destiny. Tapos yun na nga yung kay Vice Ganda, 'di ba? Nag-viral ito na naman ngayon, itong sa airport, yung babaeng kinukunan siya na artista to eh. Sabi niya sikat to eh. Ganun, 'di ba? May ganyan. May ganyan siya, nag-viral yan yung ano. Tapos sabi niya, Happy New Year. Sabi ganun, Happy New Year po, pero hindi mo nga ako kilala, sabi ni Vice Ganda sa kanya. Pero dire-diretso. At ang iba, like si Rina Alcantara-Meli, nag-react. Si Rina, sabi niya, parang ang sungit naman daw. Kasungitan ba yung ginawa niya? Ewan ko kung nakita niyo yung video na yon. Ako, Gorgie, napanood ko yung video na yun. Nag-viral na video na yon na sinusundan siya ng babae. Sabi niya, kilala ko to eh, sikat to eh. So, hindi binanggit. Pero hindi binanggit yung pangalan. Pero Ano pangalan? kanina sa Showtime ay nagsalita na si Vice Ganda tungkol doon. Sabi niya, kung ikikwento ko lang to lahat, sabi niya, kung ano yung ginawa mo, sabi niya, baka mabash ka ng bonggang-bongga. Sabi niya doon sa babaeng yun. Hindi na lang doon niya kinuwento. Kasi nga, narinig naman daw niya na sabi niya, ay si Vice Ganda. Tapos biglang nung nag-video na siya na kinukunan na siya, sinasabing hindi niya kilala. Narinig daw niya na may nagsabing si Vice Ganda yan. Tapos biglang kilala. So, para ang dating kay Vice Ganda, parang ginawa mo lang yun for your content. Para pang content, para It looks like. nag-achieve naman niya yon dahil nga nag-viral at pinag-usapan, di ba? Pero ito, Gorgie, ang sa akin lang yung makilala ka o ma-recognize ka ng isang tao na hindi mo kilala, napakalaking bagay yon. Oo. Napakalaking bagay. Ay, si Gorgie Rula. Oo nga, may ganun talaga, di ba, na, ay, sino yung nakasalampak dun sa sahig? Yung nakasalampak dun sa SM MOA? Di ba si Tita Morley yun? Kaya dahil nakarating sa akin yung tinanggal pang tsinelas niya, Daya. Oo, dahil wala siyang pakialam, di ba? Nakasalampak dun sa SM MOA. Ganun. Dahil Morley Alinio na siya. Yung iba kasi, Bes, totoo naman kasi, ang iba talaga, sinasadya nila yung para magkaroon ng content. Content, matrigger yung celebrity para magkaroon ka ng content, di ba? Katulad na, okay, from Vice Ganda, idiretso na natin kay Carla Abellana. Isa pa na yan. ginawa ni Janos Del Prado. Di ba? Sabi ni Janos Del Prado na sabi niya, kulang na lang daw sisiw. Kulang na lang daw sisiw, ilagay doon sa cake kasi parang kabaong daw yung cake. Na ngayon, tinanggal niya yung post niya yun kasi ayan yung nasabi parang kabaong daw. Parang nauso yata yung ganyang cake na mahaba. Sa halip na ilang layers,
pahaba naman ngayon, 'di ba, yung mga wedding Pero kung cake pagmamasdan mo, hindi mo rin masisisi si Janos. ngayon. Yung ganun unang Oo, dating. no? Kasi Pagkaba. kapag ordinary ka talaga nakatingin ng na-shock din ganyang ako. cake na pahaba, isipin mo talaga, ano yan, kadaong. Tapos meron pang bulaklak Bulaklak sa gilid. O tapos may babulaklak pa dun sa harapan, sa likuran. So ayan ayan ang itsura. Magpahaba ka ba naman Meron ng siyang cake? point. Ha? Oo. Yun naman ang obserbasyon ni Meron po si Janos. Janos. Respeto natin yun, kumbaga. may ano si Janos. Pero kasi wedding naman ng tao yun. Parang inalat mo naman. Parang inokray mo naman. Parang sana bigay mo na lang yun sa masayang sa taong nagpakasal na masaya sila. So, ang ginawa, parang minas report yata si Janos sa mga fans ni Carla. So, nireport siya sa FB. Kaya tuloy, daw yung monetization daw niya na hold dun sa kanyang Ala. Facebook. So, na-hold siya na, kaya tinanggal na niya yung post niyang yun. Tapos sabi niya, pero kasi naman, na-monetize mo na, pinagkakitaan mo rin pala, o di merese. Di ba? Parang ganon. Kasi nga, ang daming nag-react, pinagkakitaan niya. Pero, sana naman, pinalipas mo lang muna ng ilang araw, di ba? Ibigay mo muna ito yung cake niya. Cake! Ba't mo kami iniwan? At naglagay pa siya diyang sisiw-sisiw dahil na ano. So, yun. Oo, kaya nga. At iba kung titignan mo itsura talaga. Pero kasi yung iba, Doy. ang iba naman kasi talaga, sadya nilang ginagawa para lang din magka-content sila at mag-viral at mapag-usapan at tuloy kumikita sila. So, ayan. Di ba nga, mas madalas nga pinapatay nila yung mga artista. Oo, may ganun pa. Para lang magkaroon ng content. Oo. Anyway. Pero alam mo, Yes, ito Louie. ganyan na yung mga cake na ginagawa sa Amerika. Correct, oo, pahaba. Saka sinagot yan ni Carla eh. Sabi ni Carla, marami naman ang nakakain sa cake at nag-enjoy naman sila dahil masarap yung cake. Sabi ni Carla. Ganun lang, pero yun na nga, yung mga fans ay Ang cute ng answer. Oo, ay ni-report siya si Janos kaya nawalan siya tuloy ng kita. Na-hold yung kita niya sa Facebook. Ayan. Okay, bago tayo magpapaalala sa ating mga misis, batiin muna natin ang ating mga nanay. Ayan, ng batiin Happy natin. New Year. Happy New Year si Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry, Happy New Year At po. si ang Ay, anak Mami niyang Sherry, maganda. Happy New Year. Yes, si Miss Joyce Ramirez. Joyce. Ayan. At syempre, batiin din natin si Mami Norma Karingan. Aha. At syempre, pabatiin din natin si ang pambansang nanay, Tito Louie. Si Nanay. Dahil nakikinig na siya ngayon, ha? Yes. Linda Asonsa. Ayan ang masarap yung nakikinig. Oo. Bakit yung iba? Yung iba hindi pala nakikinig. Kaya Bakit hindi mo ka- na binati? Hindi ko na binabati. Hindi naman nakikinig. So nagtampo ka? Oo, syempre. Bati ka ng bati araw-araw, gabi-gabi. Ba't nagpapabati ba sila? Kung hindi Binati naman ko sila binati. kung hindi naman sila nagpapabati, ba't mo binabati? Yun nga lang. Oo, Syempre, ba't ka bati? So wala nang bati sa kanila. Okay, mga taga Ilocos, Slovakia. Punta na si Mami Grant Araceli Mantaclaso, ha? Ding at saka si Rhea and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Reyes, Attorney Cedi Corpus, Fenelli Saturnino, batchmate yan ng kapatid kong si Jessie, Frank Crawford, Joel Yap, Erica Angeles. Maraming salamat sa inyong lahat. Uy, birthday ng nanay ko in heaven kahapon. Happy birthday, nanay. Happy birthday He should have po. been 108. Ay, talaga? Kung buhay pa siya, 108. Oh, happy birthday happy po. birthday, Nebe. Oo. Sabi ni Shari Picho, nag-react si Shari Picho, sabi niya, not a Vice Ganda fan, pero napaka-annoying nung ginawa sa kanya doon sa airport. Sabing ganun. Ganun naman din talaga. Yes, Son Ramos de la Cruz, hello. Ay, anong gusto ninyo? Ikaw, Tita Morley, kasi sikat ka na, di ba? Hindi naman po. Huwag kang paano Hindi dyan, naman ha? po. Pero Gorgie, napag-usapan lang na. Ikaw, Tita Morley, sikat ka. Hindi Tapos, naman. ano ang gusto mo? Yung mapagkamalan kang si Gorgie Rula or hindi ka pala ay kilala ko to chuchu. Pero iba kasi tinatawag, ako minsan madalas tinatawag akong Morley. Oo. Kasi magkatunog ang pangalan. Morley and Gorgie, oo. Magkatunog talaga. Dati si Nailoli, tinatawag siyang Tita Christy. Di ba? Si Tita Christy, tinatawag na Tita Lolit, may ganon. Oo. Ano ang mas gusto mo? Yung hindi ka makilala. Kilala ko to, napapanood ko to eh. Okay, sa ibang pangalan ang itawag sa'yo. Siguro mas gusto ko yung kilala ko to.
Oo, na hindi lang nabanggit ang Na hindi pangalan. na nabanggit ang pangalan. Dahil ako hindi ko Pero na ang tinatawaran ng ganda-ganda, no? kakayahan ng iba. Ang ganda-ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog natin. Morley, Gorgie, and Louie. Yes, diba? wee, May wee, wee. rhyme. Mawi-wawi. Ang totoong sikat ka na. Mawi-wawi. Talagang sikat ka na, Tito Morley. Ay, hindi Kasi naman nga, kasama ko si Tita Morley sa Soler. Oh. Di ba? Nako, kasama ko sa Soler, gano'n. Dahil, merong magpapapamilya. Sabi gano'n, hi, napapanood kita. Gusto kita mag-interview. Ha? Diyos ko, talagang sikat na sikat ka na, ha? Morley Arilio talaga. Tapos? Oo, dahil isang pamilya nanonood sa kanya. Speaking of that, kailan ka Tapos, maglalabas? hindi mo kilala yung pamilya na yon, Tito Louie. Hindi mo kilala yung pamilya na yon. Hindi. Kilala niya dahil tinext niya. Kilala niya, punta kayo sa Soler. Kunwari, Alam papicture mo, kayo sa sabi ko na akin. nga ba, Sabi niya. pumunta ka sa Soler. Oo, papicture kayo sa Kasama akin. ko si Tito Louie. Oo, sabi si Tito Louie, papicture kayo sa akin, ha? Ganun, kilala niya dahil. Alam mo, may kaibigan nga ako, Gordy. Oo. Nung napanood yung kawalang hiya ang ginawa mo sa akin na, Ano ka walang hiya? na pinakita mo na kasalampak ako doon sa gitna ng Sabi ba naman sa akin? Ayan, no. Sabi ba naman sa akin, mag-ingat-ingat ka dyan kay Gorgie Runa. Ang tsinelas. Tignan mo yung tsinelas, Day, ha? Isinalpak yung tsinelas. Sabi mo sa akin, mag-ingat-ingat ka dyan kay Gorgie Runa. Hindi lang yan ang gagawin sa'yo niyan. Sabi ko, ha? Marami pa? Oo, marami pang gagawin ka, walang yan sa'yo yan. At dahil, alam mo yung caption niya pinadala Paano nakuha yan? May nagpadala sa akin. Nagpadala sa'yo? Oo, si OG Narvaez Rodriguez, kapatid ni OG, ang nandun na padaan, nakita siya, ikilala siya. So, pinadala yung picture. Alam mo kung ano yung caption nung pinadala yung picture? May pinagdadaanan po ba si Tita Morley? Ayun. Alam mo, nakakaloka dyan, Tito Louie. Nawala ang voice. Oo. Tito Louie, hindi yan ang nakakaloka dyan. Natulog pa talaga ako dyan, Tito Louie. Natulog pala. At naka-all white yan, ha? At bagong gising ako dyan. Naka-all white yan, Day, ha? Wala siyang pakialam. Oo. Yun na. Oo. Anyway, paalala po muna natin sa ating mga misis, di ba? Kasi nagpapaalala na. Paalala ko rin kay Kokoy Buncan at kay Lynn Figueroa, kay Kuya Joe Barameda. Pero sa atin pong mga misis, na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes! At syempre, ha? Ayan. Ayan. Naku, teka, ano tayo? Okay. Mami! Laundry day na ba? Kunutno ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ang cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste. Chocolate, mud, and Sibomon Cotton. Gawa ng ACS to. Yes! Hello muna kay... Smile ka pa. Ayan, smile muna ako, Gorgie. Okay. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat mamamangha sa ganda ng iyong ngipin, pagka puti-puti, kumikislap. Yung parang ayaman-yaman mo, kat wala ka naman pera. Hindi ako naniwala Dahil yan. sa ngipin mo. Pues, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Analisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Aasikasuhin ka talaga nila ng bongga-bongga.
In-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontectomy, periodontal problems, root canal, crowns and bridges, and of course, tulad ng aking ngipin, veneers. So, paggawa ng Swiss Dental Clinic, artistahin ang dating ng iyong bonggang smile. Yes! At hello muna dyan sa Hong Kong. Dyan sa Hong Kong, si Ana Valencia. Yes. Gorgie, na pag-usapan natin yung nasa heaven na binati natin ang nanay ni Tito Louie. Bukas na po ang ngayon po ang huling gabi ng ina ni Roxy Liquigan na sumakabi ng buhay na si Mami Sinaida Aceros Liquigan na ipinanganak noong May 1, 1939 at sumakabi ng buhay nga noong January 2, 2026. Talaga? At ako po ay nakikiramay sa ating kaibigan Corgi, napakamabuting tao na si Roxy Liquigan. Ayan. Condolences po. Alam mo, na-notice ni Beth Gray, sabi ko na, hi Tito Louie, nakasuot ka ng damit ni Jesus Nazareno. Sabi ko na, parang nga, oo nga ganyan. Tito Ay, tatanungin nga sana kita. Sabi ko, ano ba yung damit mo? Kasi parang tapos para siyang uniform ng hotel. Ay, sa akin naman, ang tingin ko para naman, siyang para kang iho, maestro iho, na isa sa mga grupo akala ko mumurahin mo siya. Maestro Iho. Na isa sa mga grupo diyan sa Quiapo, yung mga tumutulong na pagpapasan, pag-aayos ng simbahan. Ganyan ang parang yun. Kasi dilaw yun, Tito Louie, at saka maroon. Dilaw at maroon ang combination ng damit ni Jesus Christ o Black Nazareth diyan sa Quiapo. Nazareth. Di ba next week na yan? January 9, sa pagkakaalam ko. January 9. Next Friday daw. No, this coming Friday na. This coming Friday na. Today Monday is na. Friday. Monday na ngayon dito. At tapos ang piyesta naman sa So, Tondo. binigyan ko na kayo ng preview. At tapos ang piyesta naman sa Tondo, 17 and 18. Talaga? Sarap pumunta sa Tondo. 17 and 18. So doon na naman, kunan mo na naman din yung mga yung mga maskulado. Oo, para matanggalan na naman ako ng na ka ba doon? Na-hits ako doon eh. Ay, ganon. Ng YouTube. Na-hits ako doon eh. Bawal pala yun. Na-hits kaya yun. Nagkaroon ako ng hits na isa. Pag pangatlong hits na, tatanggalin na yung suspended na mo. Ay, ganon. Bawal yung mga nakahubad. Ay, ganon. Yes, hello muna. Of course, Zon Ramos de la Cruz, kay Arlene Montejo. Of course, si Shari Picho, si Arlene Montejo. Si Cyril Relox Ramos. Ano naman ang magagawa ni Vice? Content niya yun eh. Mas okay nga kung sinabi na kilala ko ito. Ito ang Ano ba yan? Diyos ko naman. Hello muna Tita Becky Villanueva at Zuka. Buti hindi ko nabasa. Lorelen Tagle. Hello po sa inyo. Natutuwa sila kapag kompleto daw tayo. Oo. Sabi nila na ilan sa mga listeners po natin. At of course, si Kuya Joe Barameda, Happy New Year daw sa atin. Sabi ni Kuya Joe Barameda. Okay. Happy New Year, Joe Barameda. Hi nga pala kay Derek Ramsey, na nanonood at nakikinig. Hi Derek, Happy New Year. Happy New Year. Nakabalik na siya, di ba? Nakabalik na siya. Tapos, pero yun, parang nauna, sabay ba dala niya yung anak niya pagbalik? Or nauna yung anak niya? Hindi, sabay. Sabay ba? Okay. Kasi so, okay naman sila na ni Ellen? Ay, hindi ko tinanong. Pero may kinwento ka sa akin eh. Di ba, Derek? May kinwento si Tita Molly, dami niya kinikwento. Tita Morty niya, Gorgie. At tabayanan dahan-dahan ka kay Gorgie. Ayan. Chismosa ito si Gorgie. Abangan po ninyo ang aming one-on-one ni Derek Rams. Talaga? Na-interview mo na? Interviewin ko pa lang. Okay. Oo. Derek, so Derek, dapat mag-charge ka dyan. Maningil ka, laki ng kinikita niya, pinagkakakitaan ka niya. So dapat maningil ka. Makikitaan ko na naman. Oo. So yun.
At oo. At yun na nga po, isa pa sa mga nakachikahan ko doon sa birthday ni Ima ni Storco, of course, ang partner ni Coco na si Julia Montes, na nakakatuwa at nagpapasalamat si Julia na nabuo talaga yung magandang friendship nila ni Alden Richards at hoping siya na sana ay magsama daw sila uli sa isang pelikula. Heto po si Julia Montes. Hopefully po meron. Kasi pagka magkatrabaho kami, ang masarap sa pakiramdam kasi parang di work. So, nakahanap kami ng pagkakaibigan sa first movie namin. And hopefully, masundan pa. Nag-iisip pa kami ng mga concept. Hopefully. Busy rin kasi yun eh. Julia Montes tungkol kay Alden Richards, pero ang gagawin pala ni Julia this March ay magsisimula na sila ni Coco Martin ng pelikula ng tentative title ay Father's Day na ang magdidirect ay si Direct Gerald Tarug. Napanood mo ba yung Quezon? Oo, yung O yun, ang director noon kay Jericho. Ang director noon si Direct Gerald Tarug, yung director noon. At ewan ko may napanood ka ba uli sa mga Film Fest entries? Ay, hindi ko na pinanood. Wala ka na pinanood? Oo, kasi medyo may mga pangit na yung mga feedback sa akin. Oo, so hindi mo na pinag-aksaya na panahon. Hindi ko na Baka naman mas magustuhan mo. Pangit sa iba, baka sa'yo maganda. Pwede din, pero kasi Tama. nakikinig ako sa mga minsan sa mga feedback eh. Nagpapaniwala Pero yung pinanood ka. ko talagang 5. Magaganda. Oo. Napanood mo Shake Rattle, di ba? Yung taste, Tito Morley, yung taste na ibang tao, iba rin ang taste mo. Baka magugustuhan mo. And meron ko namang passes. Go na! Oo nga, may passes. Ang dami kong passes nang gagaling kay Gorgie Rula. Kasi dapat ipamimigay namin sa mga listeners pinagbili yun. na lang. Bibigyan namin sa mga listeners yun, Papa Cons listeners. Sabi niya, wag na, akin na lang yan. Sabi. Benta ko. Binenta mo? Uy, MMFF! Dapat maano na. Oo. Sabi ni Randy Pasmala, ang kilay mo raw parang pentel pen ang gumuhit. Parang pentel pen daw yung kilay mo. Minadali niya yan. Nalate siya kasi ng dating. Yes, Dama Sumaranan from the island of Oriental Mindoro. Oy, sa Pola. Kumusta dyan kayo sa Pola, Oriental Mindoro sa Maluan-Luan? Yes, pakigreet daw sa kanya misis na si Melinda Silverio. And speaking of Pola, hello po sa mayor po ng Pola na si Mayor Ina Alegre or Jennifer Cruz. Ayan. Rina Alcantara Meli, hello sa inyo dyan. At ayun. Gorgie, ikaw tanungin ko lang. Pag-greet naman daw sandali. Ang anak doon ni Arlene Montejo, si Gilbert Montejo sa Antipolo City. Yes. Tanong ko lang kay Tito Louie and Gorgie kasi walang tigil at masasakit na salita na ang ipinupukol kay Ate B regarding dito sa nagsalita siya noon na yung sinasabing mataas mababa kayo or something. Oo. Kasabay pag binanggit ang dating Senator Ralph Recto na ngayon ay secretary ay binabanggit agad kasunod noon yung kay Ate B. Kunin ko lang Gorgie and Tito Louie ang nararamdaman ninyo hindi bilang isang radio announcer. Kundi kunin ko lang ang inyong pananaw bilang isang ordinaryong tao muna, ordinaryong tao muna. Dito hinggil sa issue na kung saan ay walang puknat, walang tigil silang binabas ngayon. Ako kasi, generalize na nila yung mga sinabi ni Ate V. Kasi ang tanong sa kanya tungkol sa mga bashers. So yung tinutukoy niya doon, yung mga bashers, hindi naman lahat. Hindi yung sinasabing mga fans. Kasi nga, naka-text ko naman si Ate V at yun ang paliwanag niya. Sabi niya, laki ng utang loob ko sa taong bayan. Pero ang tinutukoy niya doon, yung mga bashers na palibhasa, nandiyan kayo sa baba. Kaya ang binabasya nyo yung mga nasa itaas. Kaso hindi nga ninyo kasi hindi na ano na niyan yun dala na rin ng silakbo siguro ng damdamin yung galit na rin niya siguro dahil napuno na rin siya sa mga bashing na natatanggap nila. Yun nga lang, mas dumami ngayon dahil nga sa sinabi niya. I think na misinterpret lang talaga doon yung pahayag na yun ni Ate V. At yung masakit pa rito, Tito Louie, yung sinasabing binawi daw o pinagpapaliwanag si Senator Ralph Recto kaugnay ng 60 billion na pondo ng PhilHealth. Pati pa yun, oo. Ng pondo ng PhilHealth. Tito Louie, alam mo ba yung issue na yun? Ano ang reaction mo?
Okay. It must have taken out of context kasi nga wrong choice of word ang ginamit ni Ate V. Yung pagkasabi sa mga bashers na palipasan na sa baba kayo pagkatapos kami sa taas. So, sana na iba yung sinabi niya sa word na nasa baba kayo. So, like I said, siguro out of mali yung pagkasabi niya. It was not intentional yung pagkasabi ng mas mababa kayo in comparison to mga tao na sa taas. So, yun ang pagkaalam ko na ang Ate V ay she was using the wrong choice of word. Correct ko. Ako naman, Tito Louie and Tito Gorgie, ang pananaw ko dyan dahil galit yung mga tao kay Secretary Ralph Recto kaugnay ng mga bat na yan. Tapos idinagdag pa rin na kaya daw natin bayaran yung 17 trillion pesos. Hindi, kung ano-ano na kasi lumalabas taong bayan daw ay pwedeng bayaran. Kung ano-ano na nga naglalabasan. Ang sa akin lang dyan ay sana hindi na muna nagsalita si Ate B. Nadamay tuloy siya kasi yung galit ng tao napunta kay Ate B kasi siya yung pwedeng tirahin, siya yung artista. To think na bilang governor, bilang mayor, bilang mayor nga at governor, congresswoman si Ate B, ang laki na nagawa niya sa Batangas. Hindi, kasi ito ang ganda ng track record niya. Ang ganda kasi ang tanong sa kanya tungkol sa mga bashers. Sa mga bashers. Oo. Pero kasi, well, siguro hindi na napigilan ni Ate V or baka nung mga oras na yun, iba yung timpla ng mood niya. May kanya-kanya naman tayong mga bad day, di ba? Or bad day or good day, di ba? So, But her day. Oo. So, yun na nga. Kasi dapat talaga, wag mo nang patulan ang mga bashers. Totoo kasi naman. Talo ka talaga. Alam mo, talo yun ka ang talaga ipinayo, kapag patulan mo mga bashers. Yun ang ipinayo ni Aga Mulak kay Andre Mulak. Andres Mulak na wag magbabasa ng mga comment para wag masira ang araw mo. So, natuklasan ko nung huli kami nag-usap ni Andres na hindi pala siya nagbabasa, Gorgie. Oo, never siya nagbabasa ng mga comment. Wow. Ikaw ba nagbabasa ka? Ako minsan oo, minsan hindi. Pero pag alam kong negatibo ang nabasa ko, hindi ko na pinapansin. Ako hindi ako affected talaga kahit nabasa ko yung paulit-ulit. Kiber ko dyan, hindi ko kayo kilala. Kasi diba? mas affected ako dahil, Tito Louie, magpapaalam na tayo. Yes, Ivy Gutierrez. Hello muna. Yes. Pero lang akong sabihin ito sa mga basher. Kasi nga, favorite ko si Alex Ayala, di ba? Nanalo siya. Nanalo siya ng doubles competition New Zealand. May nagbasa kanya. Nako, hanggang sa una ka lang naman mananalo. Pero sa susunod, ulats ka na. Bakit ba nanalo siya? At least nanalo siya. Di ba? Talaga. Oo. Talaga. Alam mo yung mga bashers talaga may masabi lang. Pero ipanalangin na lang natin ipanalangin sila. na lang natin siya, Tito Louie. Kasi itong ating panalangin po ay para sa kapayapaan sa ating bansa, sa Pilipinas. Tito Louie, may kopya ka dyan? May kopya ka, Tito Louie, di ba? Oo. So, si Tita Morley, dun siya sa protektahan. Ayan. Doon siya Tapos ikaw, Tito Louie, dito sa Kalingain. Ayan, natin natin. Oo. Talaga kasi ito po ang kauna namin ipagdasal itong panalangin namin sa ngayong taong 2026. Yes, panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Sa saliw ng awiting Patawad Panginoon, patawad ni JB Reed Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan ninyo po kaming maging matuwid na mamamayan na mamumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng
dayuhan at nakakawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po kami ng aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. O Panginoon, Amen. kasabay ng mga dasal na ito, paulit-ulit namin sinasabi, ang magulang nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi na ipapahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang mayroong reward diyan, ang magmahal ng magulang. Kapag minumura, inaaway, nilabanan natin ang ating ina, ama, lolo't lola, hinahatin po natin sila sa maagang kamatayan, sa stress, sa depression. Kaya please, mahalin natin sila. At sa mga kabataan namang babae na nagdadalang tao, ang sanggol sa inyong sinapupunan ay huwag pong ipalaglag o ipaabot. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi pinaanod sa kanal, hindi tinatapon sa basurahan, hindi sinasabit kung saan, hindi ipinamimigay at lalong hindi ipinagbibigay. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Una sa Pilipinas. Happy birthday, Sylvia Santillan Rodriguez. Magandang gabi po, sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Happy birthday kay Sharon Cuneta. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Happy birthday. Babu. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat